2013, nabaptize ako nung sa matinaw ng Christian Fellowship sa Escaraha, Thanksgiving ng dati kong inaatinan na church. Actually, matagal din ako, 2013 to 2020. Medyo, ayun nga, ano rin ako eh, dumating din ako sa time na na-backslide ako. Parang yung mga narinig ko rin yung testimony. Yung iba, nagpa-convert ko sa religion dito na meron. Pero, talagang may gagamitin ng Diyos para makabalik ka. Sabi nga doon yung nabasa ko yung Philippians eh, lagi ko nag-meditate. Yung saka yung sinabi rin ito nung anak ni Dolphy Jr. na tatapusin niya yung nasimulan sa atin, di ba? Ewan ko, napanood niyo sa Facebook yung sinabi ni Dolphy Jr. Tatapusin ng Diyos yung nasimulan niya sa atin. Ano yung pagkakaano? Sa Philippians chapter 1. Sabi niya ba? Yun. At gusto ko muna pasalamatan yung mga taong ginamit niya. Unang-una wala siya rito si Ate Jen. Nung time kasi nasa pa ako, bumalik ako sa mundo ng mga masamang espiritu. Sabi ko, akala ko di na makakabalik. Kaya tinaisod ko, tama ba ito, preacher? Di ba, panglamig to? Kasi pinadala ko na lahat ng mga kasi akong magagawa talaga. Ang masabi niyo nga talaga sa akong masabing super Christian. Parang ganun yung tingin ko sa sarili ko. Pero hindi naman dahil yung tingin yung sarili ko, dahil hindi nyo nakikita ng tao sa akin. Naging leader din ako ng church dati. Tapos nung time na nawala ako sa Panginoon, yung mga certificates ko, pinagpupunit ko lahat yun. Kasi talagang by step talaga, kasi maraming pagkakaroon doon sa napuntahan ko. From discipleship, basic doctrine, lahat, homiletics, hermeneutics, Old Testament survey, lahat. Ano lang yung mga talagang medyo sabi talaga siguro ng literature ng theology ang hindi ko nakuha. Ayun, naging elder din ako doon ng church. Pero hindi talaga dahilan yun. Hindi yun yung pinaka point or yung magiging stand mo para hindi ka na ma-stumble or di ka na mawala sa Panginoon. Pero talagang may nangyari sa akin hindi maganda. Talaga nagpapabasak sa tao yung pride. Kasi nakapagbitaw na salita sa church namin na kasi nagtampo rin ako eh. Dumating ako sa point na nagtampo rin ako. Kaya yung mga bagay na nangyayari dito, parang napanood ko na yan. Parang yung feeling ko, pinagkaisaan ako. Tapos nakapagbitawan ng salita. Kasi ako yung tao na kapag nakapagbitawan ng salita, gagawin ko talaga. Kahit anong mangyari. Kahit patayin ko sa sarili ko, yung prinsipyo ko sa buhay. Kaya yung nakapagbitawan ng salita, sabi ko, wala na. Tapos humingi ako ng parang clearance doon sa pastora ko. Pas, baka nakapagbitawan ng salita hindi ko na kaya gusto ko pray pala yun. Pero may purpose. Nagbabago rin yung ng Diyos. Dahil that time, although nawala talaga ako sa Panginoon at may nagawa ako pagkakamali rito sa lugar na ito. Kasi matagal na rin akong niwalay sa asawa. Talagang from 2012 na kami. Nagkaroon ako ng kasama. Ayun, talagang pinagsisihan ko talaga yun. At that time nandun nalulunod ako sa kasalanan, may nag-invite sa akin sa kapatid dito. Ay nga, si Jen, nagulat ako, sabi ko, ito po yung mag-invite sa akin, samantalang ito yung saan si Jen? Kasi may ginagawa, ay Jen, kanya ka. Hindi ko alala si Jennifer pa yung mag-invite sa akin kasi, medyo talaga nakaiba siya. Kasi ako dati nag-invite sa kanya eh. Kasi dati nag-service ako. Sabi ko, wow. Subukan ko kaya. Ayun na pala yung start. At tinatawagan naman ako ng Panginoon na makakabalik ko. Kala ko wala na. Pinadala ko na lahat ng mga long sleeve ko. May coat pa ako dati. Para si Pastor ganyan, no? Diba? Pastor siguro. Glory to God. Sabi ko, yung suit ko. Sawa. Ayun, di ko na talagang sabi ko, di na ako tatayo. Ayun ako sa sarili ko dati, di na ako tatayo. Pero praise God dahil nga may ginamit na tao, tapos tahimik lang ako, unang ating ko rito. Mahilig ako sa music eh. Music lover kasi ako, ako sa mixer. Medyo natuto rin ako. Dito lang rin, pagka nag-aaral ka rin sa personal mo. Unang ating ko rito, medyo hindi maganda yung tunog eh. Siyempre, may conviction tayo. Sa dating Christian talaga, ang di nawawala talaga sa akin, yung Holy Spirit na meron tayo.
Ewan ko lang, may naiintindihan ng mga bago yun, yung bagay na yun. Pero, may pagka na ano ka, kung talagang hindi pa talaga nawawala yan, makakotbit ka. Sabi ko daw, hindi ako makatiis. Unang attend ko, sabi ko, pastor, kinasa ko, nakiramdam muna ako. Sabi ko, sino nga pwede ko sabi dito sa, sa tunog? Ayun, si Pastor Roger pala yung worship pastor. Sabi ko, pwedeng i-check ko yung Kasi dami ng mga rito gamit natin dito, may speaker pa rito na para sa drums na. At di na kailangan yung pastor. Ayun, praise God, ginamit tayo ni Lord sa bagay na yun. Tapos, sabi ko, isang beses lang ako dito, maayos ko lang yung music na yan. Sabi ko sa sarili ko, kasi ayaw pa talaga eh. Pero dahil talaga yung conviction, andun. Maten pa rin ako. Ilang atin? 2, 3. Tapos hanggang nakikita ko yung gawain na even yung PowerPoint, nadi-delay. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya tiisin to, kaya yun. Umupo na ako mismo dyan. Kasi ayun naman talaga yung trabaho natin sa church na natin nandun. Kaya lahat ng mga leadership training, lahat ng mga pastoral, natin ko kasi ako yung nag-ooperate ng Kaya yun, praise God, dahil medyo na siya eh, na-implant. Na-impart sa akin yung mga word of God, mga salita na ginagamit ng mga speaker, yung mga tumatayo rito sa pulpit. Sabi ko, naano siya sa akin, na-impart siya sa akin. Kaya, ayun, nagsimula, lumalim hanggang ginamit niya ng Lord. At nagkaroon ng Bible study. Nung time na dating nagkaroon ako ng Bible study group. Tapos yun, hanggang naging Bible study leader. Tapos naging deacons, naging elders. At dito nga, hindi ko kaya tiisin yan. Na ganyan yung tunog, tapos na yung PowerPoint hindi maayos. Sabi ko, conviction talaga. At dumating yung time na, good news. Hanggang nag-open na ako kay Pastor Roger ng kasi si Pastor Joel nasa bakasyon. Yung parang, may panawagan na naman si Lord na matin ako. Talagang hindi ako dapat bumitaw. Kasi pagka bumitaw ako, malulunod ako talaga sa kasalanan. At alam ko na kung saan ako pupunta. Kasi alam ko naman yung word eh. Talagang medyo yung pagkakainawa ko sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko, kailangan ko matin. At ayun, kasi kailangan kong may masabihan ng nang nangyari sa buhay ko. Sabihan ko si Pastor Roger, minsan may isang oras kami nag-uusap yan kahit sa trabaho. Kaya sabi ko, blessing talaga si Pastor Roger. Ayun. At nung time na mati na ako, sabi ni Pastor Roger, bro, parang may sabi sa'yo. Ayun, hindi ko pa sinasabi kung sino talaga ako dati na yun, dati kong position sa church. Hindi naman kailangan talaga position. Kailangan talaga ang pinaka-importante talaga sa atin, yung nakikita sa buhay mo. Lagi sinasabi ng mga pastor natin, kailangan yung word of God, yung salita ng Diyos na bumuhay sa iyo, kilalakaran mo. Kahit ano pa yung position mo sa church dati, basta wala ka naman, baliwala lahat. Kaya sabi ko, Pastor, hindi muna ako magsasalita. Sabi ko ganun, back to zero muna ako. Kaya hanggang dumating yung time na sila Pastor Joel, medyo binigyan nila ako ng task. Ayun, parang dati lang rin, pinilit lang din ako. Sige, gawin natin yan para sa Lord. Ayun, kaya salamat sa mga pastor dito, binigyan ng pagkakataon. Kasi, totoo lang, wala na talaga, ayoko na tumayo. Dahil dun sa pride na mayroon ako dati, at yung nagawa akong pagkakamali, na hanggang pinag-isihan ko. Kaya yun, magandang umaga sa lahat. Tapos na po yung gawain. Pasok pa lang yan. Amen. Praise God. Ayun. Bago lahat, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Panginoon. Diyos ang mapangyarihan sa lahat na may gawang ng langit at lupa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon nito, Lord. Muli, Lord, tinayo niyo ako, Panginoon. Lord, hindi ako rapat-dapat. Still, Lord, ito, ginamit po may pili, Panginoon, para gampanan, Panginoon, yung pinapagawa mo. Tulad sa lagay yung mga leader dito sa iglesia nito. Salamat, Lord, at ay nawa, Panginoon, na ikaw ang makita sa buhay ko. Hindi sarili kong katalinuhan, hindi sarili ko, Lord, na alam, nalalaman. Ikaw, Lord, ang magsalita sa akin. Gawin mo lamang po ang tuntungan ng iyong kanan. At magamit, Lord, yung mga natutunan ko na ikaw ang makita sa aking harapan. Itago niyo lang sa likuran niyo po, Diyos. Hallelujah. Wala ako, Lord, alam kung hindi ako magsasalita sa akin. Wala akong magagawa kung ako hindi sa iyo, Diyos. Salamat, Lord God. Gabayan sa mga kami, Lord, sa mga kapag makakakal namin ngayong umaga.
buksan ang puso at isipan ng bawat isa o Diyos. Na ito'y magrema. Ito, Lord, ay tumanim, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Salamat, Lord God, at ano ang paggawa ng away, di namin, Lord, inahaya sa lugar ito. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Ito ang samot na langin namin pasalamat sa matamis ng pangalan. Amen. Amen. Okay na. Balik ka bro, yan. Ngayong umaga, kung dati akong loko, dati akong medyo di maganda yung buhay ko, may papakilala ako sa inyong tao na mas matindi pa sa akin na walang-wala man lang sa isang sa dumi sa kuko ng aking pagiging barong-bago dati. Kumbaga, isa siyang biblical person na matatagpuan natin sa New Testament. Actually, pagka binasa niyo yung New Testament, almost 1/3 ng buong New Testament ay tungkol sa kanya at buhay niya. Or either by him. Sabi nga, makikilala niyo siya na siya ay isa sa mga apostol, pero hindi siya including sa 12. Siya yung pang-13 apostol. At siya ay, masabi natin, mighty man of God. Na masabi talagang pinakadakilang taong nabuhay sa mundo. Ayun yung tawag ko sa kanya. Yan. Siya yung nagsabi nito. Sabi niya rito, sa Philippians chapter 1, verse 21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Napaka, diba? Ang mabuhay, para sa akin, ang mabuhay ako kay Kristo, ang mamamatay ay kapakalibangan. Yun, lalim ng Tagalog. Pakinabang, sabi sa ibang salim, pakinabang. Kaya sa Tagalog pala, meron pala. Sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Yan. Sino yan? Sino nakakilala sa kanya? Paul. Si Paul. Si Ate AP. Ayan. Paul. Sino si Paul? Ayan, who is Paul? Ayan, sabi nga kanina, di ba, 1/3 ng New Testament. Kasi siya yung sumulat ng 13 epistles ng New Testament. From Romans to Philemon. Ayan, mabasa natin yun. At yung Acts na sinulat ni Dr. Luke, ni Lucas, ay from chapter 7, kasi dito unang na-mention si Paul eh. Sabi niyan, first mention in the Bible, "And they cast him out of the city and stoned him. And the witness laid down their clothes at the feet of the young man named Saul." Ang pangalan niya pa dati is Saul. Ayan. Bali nung time na yun, ito si Stephen, ay sa mga elder ng church, ng early church, panahon nila Peter, siya yung pinakaunang martyr, kung tawagin. Bali nung time na inusid siya ng mga tao, dahil nga sa kasong apostasy, kasi nga from Judaism to Christianity. Kasi ang mga Judaism bininiwala kay Kristo yan, yung mga Hudyo. Kaya yun, talagang pinakatawanan ni Stephen, yung kanyang faith about Jesus Christ. Kaya yan, si Saul, siya yung nagbantay ng mga clothes ng mga bumato kay Stephen. Kaya yung unang nabanggit yung pangalan ni Paul or Saul, God. Bibigyan ko kayo ng konting background ni Paul. At hindi lang pala background. Kasi siya yung pag-uusapan natin ngayong umaga eh. Okay na ba? Malinaw dyan sa likod? Narinig na maayos? Yes, God. Amen. Ang pag-aaralan natin is about his conversion, during his conversion, and after his conversion. Actually, talagang, nung time na naglilingkod ako sa Panginoon, ang talagang giftings ko talaga is teaching talaga, konting teaching talaga. Already ako teacher. Itong preaching talaga is rito. Medyo hindi talagang sobrang blessed ako sa mga pastor dito na tumatayo. Talagang sila consistent yung pananalita nila, hindi na puputol. Kasi tumayo na rin ako dati, medyo talaga nai-stack up ako eh. Parang, tapos di ko na sabihan hanggang nakatingin na yung tao sa'yo. Siyempre, tagang dito ka na, yung paba mo. Sino naman nakakayo rito? Alam nang bawat siya kasi, tama lang nakabahan ka. Kasi kapag hindi ka kinabahan, delikado na yan. Hindi ka na umaasala sa sarili mo. Kaya praise God dahil kinakabahan pa rin tayo yung tumatayo rito. At kailangan tayo magre-relay ka sa Panginoon. Yun.
Ayan, he was born in Tarsus. Who is Paul, di ba sabi diyan, first mention, ay nung time ng Acts chapter 7. Nung pagkatapos sa Acts chapter 7, tuloy-tuloy na yan, siya na sa kanya na lahat hanggang 28 ng Acts. Dalawang pangyayari na lang na mangyayari dyan, yung kay Peter sa yung kay Philip. Tapos lahat si Paul na lahat. Kaya talagang one-third ng New Testament sa kanya. Ayan, tapos first mention naman, kasi Saul siya dati. Bakit Saul? Mamaya, para sabihin ko sa inyo. First mention Paul, then Saul, who also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. Ito naman yung time na may kinasok siyang demon kay Bar-Jesus sa lugar ng Cyprus, island of Cyprus that time. Ayan, diyan nabanggit yung Paul na napalitan. Actually, hindi siya napalitan. Nalaman natin kung ba't Saul sa Paul. Kasi dual citizenship siya. Kaya may dual name din siya. May name siya sa Hebrew at may name siya sa Roman o sa Latin. Ayun, Paulos. Which is, ibig sabihin ay small. Kasi Paul, masabi natin na maliit na tao lang siya. Hindi siya malaki. Kasi ang Paulos sa Latin is maliit, small. Ngayon, at dito malalaman din natin na hindi lahat ay pinalitan, ay mismong Diyos ang nagpalit. Kasi pagkakaintindi ng iba, alam nila is si Paul pinalitan ng Lord yung pangalan niya. Actually, it's dual name. Hindi siya katulad nila Abraham, yung naging Abraham. Hindi siya katulad ni Sarai, na naging Sarah, ni Jacob, na naging Israel. Ayun talaga, si Lord talaga nagpalit. At sa New Testament naman, si Jesus Christ pinalitan niya yung pangalan ni Peter from bago siya mag-Peter, ano pangalan ni Simon? Right? Ano pangalan ni Peter? Kasi naging Peter siya eh. Bago siya maging Peter, may iba siya pangalan. Simon Peter, ayun, mamaya na lang. Search nyo na lang kung ano yun. Ayun. Who is Paul? Ayan, born in Tarsus and proud Jew. Mabasa natin yan sa Philippians. Na binanggit niya na siya is proud Jew. Ibig sabihin, Hebrew of the Hebrew, talaga malalim kilala niya sa kanilang pananampalatayang Hebrew. Na sa Tarsus, matatagpuan niya sa southeastern ng Turkey. Sa panahon natin ngayon, doon matatagpuan din yung dating university na sikat na sikat na masabi natin na pangatlo sa Athens University at sa pangalawa yung Alexandria sa Egypt, pangatlo yung Tarsus University. Doon pinanganak si Paul. Based doon sa mga scholar, ay nga, pangatlo yung Tarsus University. Tatlong bagay din yung pag-aaralan natin sa kanya. Una, yung Jewish influence niya. Pangalawa, yung Greek influence. At pangatlo, yung Romance influence. Yan. Una-una, Jewish influence. Yung name na Paul, ay name na Saul, kinuha yan sa pangalan ng isang hari sa Old Testament. Kasi nanggaling sa tribe ng Benjamin. Kung maalala nyo, yung tribe ng Benjamin, siya yung muntik ma-cash out, ma-wipe out ng panahon ng judge. Sino nakakaano yun? Yan. Medyo kung nagbabasa kayo ng Bible siya yung muntik na ma-wipe out, kasi ma-wipe out yung panahon ng judge. Kasi nga, nagtayo sila ng parang sambahan. Kaya nilusot sila mismo ng mga Israelites. Anong nangyari? Muntik sila maubos, pero may mga natira at yung pinalahi doon sa mga kapwa nila mga Israelita ng ibang tribo. Tapos nung time na yon dumating na sa mga kings, yung unang hari ng Israel, kung kilala niyo si Saul, doon kinuha yung pangalan niya. Kaya Saul of Tarsus ang pangalan niya. King Saul ang pangalan ng unang hari ng Israel. Yun. Ayun, later he was called Paulos. Sabi nga dyan sa Acts chapter 5, 38 and 39, wala rin verse dito. Noong time na from Tarsus, napunta siya ng Israel, sa Galilee. Tapos pinadala siya sa Jerusalem na nag-aaral siya under the scholar, what's his name? Liberal professor called Gamaliel. Ay mababasa natin po yun sa Acts chapter 5, 38 to 39. Si Gamaliel naman, si Professor Gamaliel, ay pinakakilala teacher ng panahon na yun. Siya yung sa maliga na Sanhedrin. Na yung mababasa natin na sa Acts chapter 5, na siya yung nagbanggit na ang isang Kristyano ay galing sa Diyos, ito'y kusang
ay hindi mawawala. Pero kung ito ay galing sa tao lamang, kusa ito mawawala. At matatalo sila. Mawawala kasi yung panahon na yun, yung mga Kristyano is pinay-persecute sa Israel. Eh nung papatayin na sila, Peter, ng mga Hebrew, pinigilan sila ni Gamaliel, yung naging teacher ni Paul. Yan. Si Gamaliel yung sabi na, dito pala, kaya ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ng mga tao ito, hayaan sila. Kung kanilang plano, bilisan ay mula sa tao, ito'y kusang magalaho. Kung ito'y mula sa Diyos, ito'y hindi nyo mahadlangan. At ito, pa kayo lumalaban sa Diyos, sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Ayun, ayun yung Jewish background niya. Ang Greek background niya naman, dahil pinanganak sa Tarsus. Yung time na yon, ang Tarsus ay, although Turkey siya, pero yung ano kasi, bago kasi magkaroon ng Roman Empire, may Macedonian Empire na panahon ni Alexander the Great. Nasakop siya ng Romans, kaya nung nasakop yun ng Romans, yung lingwahe ng panahon na yun is Greek. Sa ancient place na yun, ancient time na yun. Lahat doon, Greek ang salita. Kumbaga, lingua franca, tawagin, na equivalent sa atin sa panahon natin English, na parang common na language sa atin. Panahon na yung Greek. Yan. Ayun yung ano niya, Greek background. At ang Roman background niya, Roman influence niya, si Paul ay isang Roman citizen. Tandaan natin niya. Kaya yung Roman citizenship niya, namanin niya ito sa magulang niya. Paano ko, hindi siya bibili-bili, pero based sa history, sa tradition, ang Roman background niya is nung time na ang mga sundalo ng Romano ay ginagawa ng magulang niya, ng pamilya niya ng tent. Ayun yung sabi doon sa history. Wala siya sa Bible, pero based sa history yun, na tagagawa kasi sila ng tent. Di ba noong panahon na yun, dumadayo yung mga Romans kung saan-saan. Kailangan nila ng tent para may matirahan sila. Kaya yun, nagkaroon ng sabi dito, Roman word honor list na kasama yung magulang ni Paul. But pure Hebrew si Paul. Amen? Ayan. Ito na siya ngayon. From religious terrorists to apostles to the Gentiles. At alam niyo ba yung ginawa ni Paul nung time na yun? Kasi nga, napaka-extremist niya. Parang yung mga Muslim na talaga pumapatay ng rito. Talagang, sorry live pa naman tayo talaga. Yung mga talagang may mga tawag na extremist, di ba? Yung may mga talagang, talaga na sobrang fanatic. Kumbaga, fanatiko sila sa kanilang pananampalataya bilang isang M. Ganon din si Paul, bilang Hudyo, para sa kanya, ang Christianity is threat sa Judaism faith nila that time. Kaya mismo siya, pumunta siya dun sa Sanhedrin, time na yon. Anong ginawa niya ron? Humingi siya ng parang clearance or letter na pupunta siya ng Damascus para usigin yung mga Hebrew na nag-convert sa Christianity at dadalhin sa Israel para patayin. Wala siyang pinipili, babae, bata, lalaki. Lahat yun. Walang exemption. Yun, at that time, ito na yung niya. Kaya nagbasabi ko yung before his conversion at during his conversion. Dito na tayo sa during his conversion. Si Paul, na-meet niya si Jesus habang papunta siya ng road to Damascus. Nakita niyo yung significant nun is nung time na nawala na yung paa niya sa Jerusalem or sa Israel, pagkapak niya sa lugar ng mga Gentiles, doon siya minit ng Panginoon. Di ba may significant na? Kasi bakit? Bakit siya doon minit ng Panginoon? May dahilan. Dahil siya ang gagamitin ng Lord para sa mga hindi katulad natin. Siya yung gagamitin na ang tawagin niya siya yung pinaka-great missionary na nabuhay sa buong mundo regarding Christian. Amen? Ayan. Matatagpuan yung lugar na yun sa Golden Heights, sa Damascus Road, sa isang little town na called Gunaytira. At ang nangyari sa kanya, nung na-meet niya si Jesus Christ, nakakita siya ng liwanag. At matinding liwanag na ang sikat ng araw mas matindi pa sa sikat ng araw sa tanghali. Na hindi kayang matingnan. At ayun, nabulag siya. Nabulag si Paul. At ang nangyari is sinabihan siya ng Panginoon, Saulo, bakit mo inuusin? Ang nagsasalita doon yung Panginoon Jesus. Tapos sabi ni Paul, sino ka ba? Parang hindi niya kilala. Tapos ako to, ang Panginoong Jesus. Bakit mo ako inuusin? At doon siya sinabihan na pumunta kasi isang lugar doon sa straight ng Damascus.
at naghintay na daw may taong kinausap siya ng Panginoon. At that time, yung lugar na yon, significant din yung lugar na yun kasi sa taas doon, may bundok na may hill na tawagin is yung kung saan si Jesus Christ is like transfigure. Kung naalala niyo yung sa gospel, si James, si John, at si Peter, nakita nila si Jesus Christ na kausap si Isaiah sa si Moses. Transfigure na nakakasilaw. Yung yung liwanag niya. Pero that time si Jesus Christ is pa lang siya noon, nasa katawang tao pa eh. Nakatawang tao pa. Pero itong that time nung nasa lubong ni Paul si Jesus Christ, siya, glorified body na talaga. Galing niya sa lupa at makita sa langit. Kaya siya nabulag. Nung time nila ni James, nila Peter, hindi pa ganun talaga si Jesus Christ, nasa lupang pa siya katawan. Kaya ganun. Kaya nung nakita siya ni Paul, nabulag siya. At ayun, inutusan ng Panginoon ang isang kapatiran doon sa Damascus na nagpangalang Ananias. Bibigyan tayo ng konti Medyo, ang nakakadala talaga sa ganito is yung parang, pag hindi nyo naiintindihan, aantokin ka, parang pakay pa yan makinig lang kayo. Kasi talagang ako sa teaching, kaya dadaan natin sa teaching. Amen. Isang the best nga na palakpak para sa Panginoon. Amen. Teaching tayo, bibigyan tayo. At yun, bali nung pinapunta ni Ananias, ng Panginoon si Ananias, una to, pag sa Ananias, sabi niya, si Paul, kilala namin si Saul. Siya yung nag-uusig sa amin. Ba't pupuntahan niya? Parang gano'n. Matanggap si Ananias. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, puntahan mo siya, pagalingin mo siya, patungan mo ng iyong kamay panalangin para gumaling siya. At pinuntahan niya siya ni Ananias. At pagpunta ron, nagpakita rin si Paul, si Jesus Christ kay Paul sa pangitain na yun, papagalingin nga siya at gagamitin siya sa mga Hudyo. After 3 days, gumaling si Paul, binaptize siya, at na-filled ng Holy Spirit na matatagpuan yan sa Acts chapter 9. Ayan, basahin po natin yung Acts chapter 9 at 3 hanggang 19. Doon natin makikita yung paano talaga magiging yung Christian normal birth na tinatawag. Doon makikita kasi natin na si Paul from believing, nanampalataya siya, niniwala siya kay Jesus Christ, although talagang terrorist nga siya, di ba? Religious terrorist to apostles. Kung baga ng panahon na yun pala, si Paul pala, matagal na pala talaga siya misyonaryo. Kasi nga lang, opposite ng pagiging misyonaryo ng ating sa panahon natin ngayon. Misyonaryo siya ng mga Hudyo para patayin yung mga Kristyano katulad natin. Hindi tayo nabuhay ng panahon na yun. Ayun. Bali, nung gumaling na si Paul, ayun, nagkaroon siya ng training. Parang after 13 years saka pala siya ginamit. Yung panawagan niya sa kanya sa mga Gentiles, hindi pa yan talaga nangyari agad. Nagturo muna siya sa mga Hudyo. Marami pa siyang mga pinagdaanan. Bumalik pa siya sa lugar niya sa Tarsus at sa Jerusalem, nagpunta pa siya bago gamitin sa mga Gentiles para mangaral. At itong pag-aaral natin ngayon is about, ito na talaga yung niya. Pinakalala ko lang siya si Paul na sana matandaan niyo yung mga binanggit ko about kay Paul. Yung sulat niya sa mga Pilipos. Happy Magel? Philippians, no? Ayan. Amen. Medyo mababasa natin niya kanina sa binasa natin Mabel na pwede pa sana natin sabay-sabay. Philippians chapter 4 verse 4 to 9. Sabay-sabay po tayo 1, 2, 3. Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on this. And things which learn and receive and heard and saw in me, this do, and God will be with you.
Amen. Yan. Ay talaga yung pag-aaral natin ngayon. Being joyful. Bilang mga Kristyano, masaya ba tayo? Bilang isang Kristyano? Amen. Yan. Amen. Amen. Pagka sinabi nga dapat amen. 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 Kasi talagang alam niyo ba na si Paul is talagang siya, nung naging Kristyano na siya, talagang nandun yung fire niya sa puso niya na mag-ikot sa Panginoon. Dapat ganoon din tayo. At ito, yung sinulat niya ito, mababasa natin dito, sabi dyan, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Ano yung una niya tinatarget sa Kristyano? Bakit niya binanggit ito? Bakit niya naisulat ito? Diba yung emotion natin? Yung emotion natin, unang inaano dyan. Sabi dyan, Christians are supposed to have joy in our hearts. Pero, ang mga Kristyano, minsan kapag nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng mga difficulties, nawawala na kagad. Ganun ba tayo? Ayun, pag-aaralan natin paano tayo magiging magalak. Sabi niya, what part of the man was appealing? Sabi niya, yung mentalidad natin. Or yung emotion natin. We need to use our mind and we will rejoice always regardless of circumstances. Then our feelings can follow. Ganun daw dapat tayo. Kapag naranasan natin na maging masaya, dapat yung feelings din natin, hindi lang yung sinasabi natin rejoice, pero tayo inaantok. Tayo yung mga walang ganong mag-ikot sa Panginoon. Why is there need to exert to be joyful? Bakit daw natin ito kailangan pag-aralan na maging masaya o magalak bilang isang Kristyano? Bakit? Kasi sa buhay natin, marami tayong nararanasan bilang tao. Na ito, di ba, minsan dahil yung ginagawa natin dito, dahil wala lang tayong magawa siguro, minsan naisip natin, magdala na lang ng church. Punta na lang rito. Pero, bukal ba sa puso natin pagpunta natin dito? Tayo ang makasagot niya. Amen. Yun. When we are truly joyful, our problems become problems no more. Ano may mga problema natin, dapat wala na yan. Hindi natin inisip pagdating dito. Tatapusan tayo sa Panginoon. Hinahayaan natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin. And what is the difference between happy and being joyful? Sabi dito, happiness is usually dependent on circumstances. Yung pagiging masaya daw natin ay dumidepende kung anong meron tayo sa sitwasyon natin sa ngayon. Pero ang joy comes from deep within, sa puso natin at sa isip natin, na dapat nagre-respond yung puso natin, yung utak natin, na tayo'y mas nagiging masaya. Whatever circumstances, a true Christian can be joyful. Sabi nga, di ko siya nilagay dito, ang isang Kristyano daw dapat meron tayong mga fruit of the Holy Spirit na mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Ano yung mga fruit of the Holy Spirit na yan? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Yan, dapat meron daw tayo nun. Meron daw sa illustration. Yan. Medyo ito, nagiging na tayo preaching na din na may hawak-hawak akong kape. Tasa na may kape. Tapos, naglalakad ako, bigla nabangga. Kumalat yung kape sa paligid. Ang tanong doon, bakit kumalat ang kape sa paligid? Sino makasagot na? May chocolate mamaya. May natira pa akong rin eh. Natira pa akong dark chocolate. Sino tayo sumagot? Kasi hindi siya na-focus doon sa kape. Ibang tiningnan niya. Ayun. Dalawa na. Baka na. Negligence Sino pa? mo. Sino pa pwedeng sumagot? Negligence mo, kuya. Negligence. Yan. Bakit kumalat yung kape sa paligid ng tanong? Natapon. Kumalat. Natapon. Natapon? Kasi sabihin ko na, kahit hindi na kayo magano. Kasi wala talagang makasagot eh. Madali lang yung sagot, pero ano siya, baka matawa lang kayo. Ang sagot doon is, kasi kape yung nilagay mo doon sa tasa. Kaya kape yung natapon. Oo, kaya kape yung natapon. Di ba nakuha nyo? Ayun, tayo mga Kristyano, ganun tayo minsan. Nakuha nyo. Pero kung nilagay nyo doon tea, kung nilagay nyo doon is, milk. Ang nakakalat is milk. Ang nakakalat is tea. Ang tanong, kuya, bakit eh? Bakit kumalat?
Hindi, bakit ang tanong mo? So mali yung sagot. Sige, yun. Pero yun, mali yung tanong, di ba? Pero yun yung logic yun. Kasi bakit ba? Ito yung example eh. Kasi bilang mga Kristyano tayo, minsan ganun tayo. Pagka nabanggalan tayo ng problema, diba, doon lumalabas yung tunay na pagkatao natin. Nakuha nyo? Lumalabas. Kung ano yung nilalagay mo sa sarili mo, kung ano yung pinapasok mo dyan, pag nagkaroon ka ng problema, nabangga ka, ayun lalabas sa'yo. Diba? Kaya ako binabanggit yung fruit of the Holy Spirit. Sa mga hindi pa nakakaunawa, basahin natin yung verse ha. Basahin ko yung verse sa Galatians. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Yung pinakita ko na. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Yan. Paano natin mapapakita yung mga fruit of the Holy Spirit? Random combination, blue, Diba? green. Nabangga tayo ng problema. May design. Tapos ano tayo? Paano yung love? Ganyan. Diba? Paano yung love? Paano natin mapapakita ang love? Naging green yung dingding. Ano sa ilang? Binasid tayo. Nag-reflect. Okay lang. Friend na lang kami. Hindi ka mahuli. Dinadami mo ng friend. That's love. Diba? Kasi dami mo ng kaibigan. Hindi niya sila may logo. Paano yung joy? Kasi yung joy naman is ginigot ka sa Panginoon. Ito yung example ng joy. Ginigot ka sa Panginoon kahit na may problema ka. Is ano ka, is na masaya ka dahil may joy ka sa heart mo. Paano yung peace? Walang magaganon. May peace ka dahil ano? Dahil may mga bagay ka na dumating sa'yo. Alam mo sa sarili mo na nalalagpasan mo yung lahat. Kaya sabi nga sa Bible na all things work together for good. Di ba? May mga kiniklaim tayo mga. May peace ka, may kapayapaan ka. Paano yung patience? Pilat ka, pwede dyan. Tapos, parang gusto mo mabulin, gusto mo rin katindin. Pero dahil may patience ka, na-play mo yun. Paano yung kindness? Ngayon, makakapit tayo na walang trabaho. Kung ano ka, kung generous ka, bigyan mo sila. Baka may extra ka dyan, di ba? Ngayon, kuya... Eh po, ay kuya Darius. Napaka-generous yan, mga kapatid. Kasi sa buhay ni kuya Darius. Amen. Puri na kayo sa buhay. Goodness, ano yung goodness? Ayun, mabait. Di ba, napaka niya. Kasi nga, mabait ka dahil lahat nakikita sa yung kabaitan na hindi naman kasi sabi sa Bible, only God is good. But there's something na ikaw nakikita sa iyo bilang isang Kristyano. Sabi sa iyo na ito, Kristyano to. Di ba? Kung may mga makakasalabuha kayong tao, ay ito Kristyano to. Kahit ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yung tao pag nagsasalita Kristyano siya. That's goodness. Faithfulness. Paano yung faithfulness? Inaway ka ng asawa mo. Ikaw na mag-sorry. Diba? Pas? Inaway ka ng asawa mo. Ikaw na mag-sorry. That's faithfulness. Ay, paano yung gentleness? Gentleness, yung maging mahinahon ka. Diba? Sa mga bagay-bagay. Inutusan ka ng boss mo na itong bagay ito, sisigawan ka. Ano yung babalik mo? Sisigawan mo rin? Dapat hindi. That gentleness. At ang huling-huli, siyempre, yung self-control. Gusto ko na itong hindi na maganda to. Parang gusto mo nang manakit. Pero dahil may self-control ka, talagang isabihan ka, pinagbintangan ka na. Nahusgahan ka na. Pero kailangan mo ng self-control. Huwag mong ilabas yung dating Daniel or dating Pastor Roger or dating Kuya Jan na tambay-tambay din dati. Diba? Kailangan may self-control tayo. Yan. Yung mga bagay dapat natin bilang isang Kristyano, dapat kung ano man yung problema dumating sa atin, nabanggaman tayo ng problema, dapat yung tatapon sa atin yung sinasabi ko na fruit of the Holy Spirit. Ayan, ganyan tayo dapat nag-deal yung mga problema na yan. Amen? Yan. Sabi dito, walang batas sa mga ito. Ang tanong, am I usually joyful or not? Masaya ba talaga tayo? Ano-ano mga pangyayari sa ating buhay kung saan tayo nahihirapan maging masaya? Ay mga tayo. May tatlong hindrance sa pagiging being joyful. Ano itong mga to? Ano yung mga hindrance na yun? Unang-una, we are focusing in our problems, in our situation. Minsan napofocus tayo kung ano yung problema meron tayo dumating sa buhay natin. Nawawala na tayo. Bilang isang tao na naglilingkod sa Diyos, dapat hinahayaan lang natin yung problema. Huwag tayo mag-focus dyan. Kasi isa yan sa mga hindrance, yung joy mo mawawala. Pangalawa, having irritating people or circumstances around us for a long time.
Dapat may isa na sa atin na maiinis tayo mga kapatid. Kasi nasa flesh pa rin tayo eh. Tao pa rin tayo. Maiinis tayo, may marinig tayo salita, may masasabi yung kapatid natin na hindi tama para sa pandinig natin. Pero dapat marunong tayo i-deal yung mga bagay na yun. Kasi tayo rin, hindi natin nababantayan yung sarili natin, di ba? Minsan tayo mismo nga yung napaggagalingan ng mga ganun eh. Kaya kung tayo mamakawalas ng ganun, naiirit, huwag na natin patagilid. Kausapin natin yung kapatid. At kung ikaw nila mangingi sa sabi nga ng mga leader dito, nung time na, ayun, nagsabi rin ako sa kanila, mas maganda talaga, pakita mo yung pag-ibig kung meron ka. Yan. Kaya sabi ko, grabe ah. Ayun, yung pangatlo is negative thinking. Negative thinking na, pagiging negative natin. Lahat na lang, negative. Ayun, yung, wala pala. Patay na yung wala na, patay na siya. Yung video. Ayun, yung negative thinking is parang lahat na lang, parang tingin natin, nag-isip tayo na hindi maganda. Kung makita sa atin, mapupula natin, lahat na lang. Ibig sabihin no, parang ito na, bantay mo sarili mo. Parang tinuturo lang sa atin dito sa bagay na to, babantayan natin yung sarili natin sa mga bagay na inisip natin. Kaya, unang-una tinuturo dito, para maging masaya, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Talagang inaano yung pag-isip natin. At mababasa natin yan dito. Kung may mga problema man tayo, ayan, sabi niya, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Ayan. Panalangin natin kung ano man yung mga bagay na gusto natin mawala sa atin. Yung pagiging negative natin, huwag natin ituloy kung ano man yan. Philippians, sabi dito, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ito yung sinasabi ko, yung pagiging negative thinking mo, dapat magkaroon ka nito. Sa Bible kasi, ito yung sa mga promise ng Philippians na mababasa natin. The peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Paano natin makakamtan ang promises na to? Sa mga promise yan sa Philippians. Sa akin lahat. Actually, nakabasa natin dito yan. Sumunod na verse. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, there's any virtue, and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. Nakita natin, na dapat yung pag-iisip natin, baguhin natin. We have to renew our mind. Kasi yung promise, makakapta lang natin siya kapag may ginawa tayo. Hindi pwede natin i-claim yung promise na wala tayong gagawin. Kailangan sarili natin, may gagawin tayo. May isa pang promise niya sa Philippians. Nakatagpuan natin sa bandang dulo ng chapter 4 na sabi doon, and my God will supply all your need according to His glorious riches. Ayan. Kasi iba parang pagka may promise ng Panginoon, parang i-claim ko to. Kasi ito yung sabi ng Bible eh. Nagkakamali tayo sa bagay na basta-basta na natin na-claim na wala tayong gagawin. Kailangan meron din. Ang gagawin ng mga tao doon panahon na yun, nung time na si Paul is nasa missionary that time, sinusuportahan siya ng mga taga-Pilipos. Kaya binanggit niya sa mga taga-Philippians na, and my God will supply all your need according to His glorious riches. Kaya yung mga taga-Philippians na-receive nila yung promise na yun. Nakita natin, sinuportahan, kumbaga, ang pinaka sa panahon natin ngayon, dapat sa mga missionary journey or sa mga pastor, sa mga leader ng church na nagpaparami ng gawain ng Panginoon, nagpapalaganap, supportahan natin, magbigay tayo ng financial support. Kung hindi mo financial support, pagkain. Ayun, makakamta mo yung promise na yun kapag ginawa mo yung bagay na yun. Ayan, hindi natin pwede i-claim ha. Ito po. Ayan. Sabi ito, what is the God that transcends all understanding? Isa dulo, the things which you learn and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Nakita nyo? Kapag nagawa raw natin yung mga bagay na yun, yung nagbago yung pag-isip natin, actually maganda sa Tagalog ito eh. Kaya pala hindi pa yung Bible, kasi gusto kong basahin sa Tagalog. Basahin ka sa Tagalog yung Ito, bukod dyan sa mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapulot-luri, mga bagay na to, parangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ay sinasabi ng Bible.
dapat nag-focus tayo sa mga bagay na huwag yung mga negative ng tao. Kunyari, nakita natin na mga negative na yung physical, mga hindi nagpapalit ng damit, mga gano'n. Yung gamit yun. Marami tayo nakikita mga negative sa mga tao. Na which is, hindi kasi may mga standard kasi tayo bilang tao. Dapat hindi natin pinapansin yung mga hindi nagsisipilyo, babaw hininga, mga negative na physical, pero tapos kung magsalita, palamura. Ayan, di ba? Mga dapat mag-focus tayo sa mga bagay na mabubuti. Huwag natin kasi hayaan natin na kumilos ang Diyos sa buhay nila. Amen? Amen. 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 Ay, sabi dito, ano ba yung example ng isang new piece na yon na mayroon tayo? Ano yung magiging example niya? Ang example niya, yung isang tao na may sakit. Na may sakit siya, pero parang wala lang sa kanya. Ang example dito is yung cancer patient, sabi niya, who is dying in pain and calmly say, everything is all right, sabi niya. I claim it. Because sabi nga sa Romans chapter 8, verse 28, and we know, hindi natin sinabi ko na, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Alam niya na lahat ng bagay ay may purpose. Lahat ng bagay ay may dahilan. At lahat ng bagay, kung ano man yung maranasan mo, ay matututunan ka dyan. Kaya nangyayari sa buhay natin. Amen. At, yan. Dito sa letters of the Philippians, mababasa din natin dito yung mga word na magalak. Joy, rejoice, thanksgiving. Paulit-ulit yan pag binasa mo yung Philippians 1-4. Napakikli lang na i-meditate lang, napakaganda ng Philippians. Nakikita natin dyan na yung kaligayahan ng meron si Paul nung nagsulat siya sa mga taga-Pilipos. Joy, rejoice, thanksgiving. At alam niyo ba kung saan niya sinulat itong Philippians? Sa loob ng kulungan. Diba? Hindi mo akalain. Yung tao magsasabi ito na mararanasan, sinasabi niyang love, ay joy, peace, thanksgiving, is nasa loob ng kulungan. Kaya sabi ko ito, mababasa natin dito sa chapter 1 ng Philippians, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Yun. Sa ikalalaganap ng magandang balita. For the sake of the gospel, sabi doon. Sapagkat alam ng lahat na ng gwardiya sa palasyo, ibig sabihin yung mga guard na nagbabantay sa kanya, kasi dito, binanggit din dito sa Philippians na I am in band. Ibig sabihin, ang demonstrate panahon na yun, ang isa pa naka-house arrest, yung prisoner, may kadena. Tapos sa dulo nun, yung kadena, yung gwardiya na may kadena rin. Pareha sila. Kaya lahat ng guard na nagbabantay kay Paul, naging Christian. Kasi kung mababasa niyo yung buong Philippians, pati yung mga Caesar's household na binanggit doon. Di ba, ang Caesar's household yung mga nagkatrabaho sa palasyo. Pati mga gwardiya. Kaya sabi ko na, sobrang grabe si Paul. Talagang napaka-blessed. Sabi niya, Paul is the best biblical example in our modern day for being joyful regarding of circumstances. Na which is dapat ina-apply din natin sa atin. Na dapat ito yung natututunan natin sa kanya. Yun. At may isang ayan, sinabi niya, for to me, binanggit ko lang kanina, to live is Christ and to die is gain. Si Paul, may halimbawa rin sa modern day natin. Kung mahilig kayo magbasa ng mga Christian hero, Christian martyr, kung mahilig kayo, isang pastor sa Iran, ang pangalan niya si Mehdi Dibaj. Isa mga tinatawag ko siyang heroes of my faith. Kasi ako, pagka nagbabasa talaga ako, talagang sinasapuso ko yung story niya. Lahat, sinesearch ko sa kanya, pati yung mga pinapanood ko yung mga video niya sa YouTube, sinesearch ko even sa Wikipedia. Sabi ko, grabe nangyari sa pastor na to. Si Mehdi Dibaj ay isang Iranian convert from Shia Islam to Christian. Naging pastor siya. Masabi ko sa kanya, isa siyang God's general sa panahon natin ngayon. Ito, he was sentenced to execution for changing from Islam to Christian. Siya po ay nakulong ng 9 years nang walang trial. Tinulong siya ng Iranian government.
Kasi sa kanila kasi, kapag nagpa-convert ka, parang dito rin sa Saudi Arabia, is apostasy. Apostasy. Kumbaga, ang ano nun, ang hatol nun is death penalty. Ayun. He was made very public in the West. Noong time na nabalitaan ng mga taga-Europe na nangyari kay Mehdi Dibaj, isang journalist, ang pangalan ni sa Bernard Levin, sinulat siya sa The Times. Kaya naging maingay noong 1993 yung balita tungkol sa kanya. At maraming nag-react na bansa. At syempre, kinakailaman ng ibang bansa yung bansa ng Iran. Kaya yun, ang nangyari sa kanya, noong December 3, 1993, nagkaroon siya ng trial. At nagkaroon siya ng magnificent statement to his judge. Ito yung letter. Tinulat ko yung letter niya. Sabi dito sa letter niya, sa mga judges niya, ito yung trial. With all humility, I express my gratitude to the judge of all heaven and earth for this precious opportunity, and then went on to speak. Pagkatapos siya mag-express ng gratitude, sinabi niya yung faith niya about Jesus Christ. He says, I have been charged with apostasy in Islamic law. An apostate is one who does not believe in God or the prophets or the resurrection of the dead. We Christians believe in all three. They say you are a Muslim and you become a Christian. Sabi ni, no, for many years I have no religion. People say you are a Muslim from birth. God say you are a Christian from the beginning. They tell me return from the arms of the living God. To whom can I return? Sabi ni Mehdi. The God of Daniel who protected his friends in the fiery furnace has protected me for 9 years in prison, and all the bad happenings have turned out for our good and gain, so that I am much filled with overflowing with joy and thankfulness. Nakita nyo? Joy and thankfulness. Isang taong nakakulong, na facing death. Pero sinabanggit niya with joy and faithfulness. Sabi nga, grabe to. Medyo pag namumove ako pag nakakabasa ko ng mga ganitong klase na testimony. And that's the letter of the Philippians. Mabasa natin yung letter of the Philippians in the modern dress. Sabi niya pa rito, kumbaga, same spirit nung kay Paul sa kay Mehdi. Life for me is an opportunity to serve Christ. And death is a better opportunity to be with Him. Diba? Parehas na parehas. For me, to live is Christ, to die is gain. That death is a better opportunity to be with Him. Therefore, I am not only satisfied to die in prison, for the honor of His holy name, but I am ready to give my life for the sake of Jesus my Lord, and enter His kingdom sooner. Sabi na. His last words to this judge, sabi niya sa pinakadulo ng letter, kasi medyo mahaba, may the shadow of God's kindness, His hand blessing and healing be upon you and remain with you forever and ever. Talagang binless pa yung mga judges niya na talagang gusto siyang hatulan ng apostasy. Pero nangyari dahil nga nakakuha ng pansin sa buong mundo, halos buong mundo that time, o sa Europe, here in Middle East, napalaya siya noong January 1994. Pero dahil nga mga extremist ang mga Iranian pagdating sa religion, dinukot siya at pinatay din noong July. Sabi na, July 5, 1994. Si dinukot siya kasi yung bangka niya natagpuan nila sa isang port. Pag napanood niyo yung video na talagang maiiyak talaga grabe. Talagang grabe yung ginawa sa kanya na hindi mo siya makikilala. Sabi niyo doon, if you live for Christ, to die is profit. It's gain. Eager to go, but willing to stay. Nakita niyo, for me, to live is Christ, and to die is gain. Sa mga interpretation ng verse na yan, He is willing, He is eager to go, handa na siya mamatay, but willing to stay. Kasi that time, si Paul, kung kumpara natin yung buhay nilang dalawa, si Paul is gusto niya ng, mas mabuti ko sa kanya mamatay na lang. Kasi dahil wala na siya magagawa eh. Kumbaga, sa piling na siya ng Diyos. Pero sabi niya doon sa sulat niya, mas okay pa rin na mag-stay ako para magamit pa rin niyo ako. Para may matutunan pa rin kayo sa akin, sa mga taga-Philippines. At si Mehdi ganun din. Ilang months siya bago namatay. Kumbaga maraming na-bless, maraming na-convert. Actually, that year, 90s, ang Iran ang pinaka-most growing population ng Christian panahon niya. Ngayon yata China eh. Sabi na, talaga yung Iran, dami na-convert dahil sa buhay ni Mehdi Dibaj. Although marami rin namatay sa kanila, mga Christian martyr. Pero talagang grabe yung pananampalataya nila. Sabi nga, I mean biblical position,
nabibless din ako kay Pastor, tingnan ko lang kasi nabanggit ko kasi na he's eager to go, but willing to stay. Pero hindi siya yung support para doon sa buhay ni Pastor Joel. Kumbaga, hindi ko gagamitin ito Philippians, yung word na he is eager to go, but willing to stay. Kasi nakakausap ko na si Pastor Joel. Sabi niya, bro, ano na eh, talagang mukhang ito na yata. Pero sabi ko, Pas, ano pa yan? Talagang may time pa para tumagal ka pa rito kasi nakikita mo pa ugali namin. Nakita niyo, dami mga bago. Sa dami tayo. Amen? Amen! Praise God! Amen? Is eager to go, but willing to stay. Sabi ni Pastor Joel, naka-ready na din yung gawain. May pastora na kumukuha sa akin, rin ako, magpapastor din ako. Pero kung kalooban na Diyos, mag-stay pa rito. Kaya sabi ko sa kanya, Pas, stay ko muna rito para makita mo pas paano lalagot yung church. Glory to God! May kalawa tayo. Hallelujah! Sabi ko, grabe yan. Is eager to go, but willing to stay. Kasi magagamit siya, matuturuan pa niya tayo habang nandito siya. Pag-pray natin, yung leader natin na kung ano man yung kalooban ng Diyos. Pero, pag-pray natin na mag-stay pa, kung hindi man, si Lord ang bahala. Si Lord ang nakakaya. Wala tayong magagawa sa bagay na yun. Ang gagawin lang natin mag-pray. Amen? Amen! Like just Jesus. Sabi ni Jesus doon sa Garden of Gethsemane, Father, if it's your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Nakita nyo, parang yung time na mapapako na si Jesus Christ, nag-pray siya sa Garden of Gethsemane. Tanggalin niyo itong kopa ng paghihirap. Pero kalooban mo pa rin naman sa inyo. Kasi masakit talaga nangyayari sa kanya, mapapako siya sa krus. Yung pinaka-nakakahiyang pagkamatay ng tao. Kaya nga si Paul, hindi siya na-crucified kasi Roman citizen siya. Pero yung mga Jewish, mga ibang lahi, yung panahon ng mga Gentiles para sa mga Roman, sila is crucified. Actually, ang crucifixion is umabot siya ng hanggang 9 days. Yung kasi hindi naman basta-basta namamatay yung tao dun eh. Ang hindi talaga naubos yung tubig kasi si Jesus Christ, dito sa tagiliran. Kaya nawalan siya talaga ng tubig sa katawan. Yung iba talaga inabot mga 7 na araw, na nakahubad, na nakapako. Kaya yun. Ayun nangyari ni Jesus, kaya sinabi niya. At si Paul, kaya anong sinasabi, na hindi siya na-crucified kasi yung pagiging Roman citizen niya. Kasi walang Roman citizen na pinapako. Pero na lang kung matindi yung kasalanan, na against emperor na talaga. Pero yung mga normal na kaso lang na pumatay, kasi death penalty, beheaded sila. Kumbaga, isang mabilisan lang na pagpatay. Nagamit ni Paul yung pagiging Romano. Amen? At dito na tayo sa yan. Ang tanong pala, bilang isang Kristiyano, ano yung makikita nyo kay Paul? At kay Medi Dibach, yung pinahalimbawa ko, na meron sila. Ba't sila ganun na lang kalakas sa loob nila? Parang may padrino. Talagang may backer ako eh. Matindi itong backer ko. Diba? Yun. Sobrang pananampalataya nila. At kaya yun sila may pananampalataya. Wala pa kay Jesus Christ. At ayun yung pinapangaral nila. Kaya ito, natutunan nito sa Bible din. Nandito sa John chapter 15, 1-4. Basahin ko natin lahat. Tunay na puno ng ubas at ang aking ama Ang nag-aalag. alaga. Siya ang bawat sa nang hindi nagbunga. Sa kanya naman pinuputulan, pinilinis, bawat sa nang bunga, upang magbunga pa ng lalasakan ng isa. Nagbubunga upang magbunga. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga hanggang hindi nanatili sa puno. Kaya hindi naman Hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Makita niyo, no? Gandang verse. Talagang kumbaga yung baka nila matindi. Wala iba kundi si Jesus Christ. At nagsasalita rito si John na to, si Jesus Christ mismo. Na ako ang tunay na puno ng ubas, which is the true vine. At ang aking ama, ang tagapag-alaga. Tapos sabi na ulit, inaalis niya ang bawat sanga hindi nagbubunga, at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sanga nagbubunga upang magbunga pa ng lalo sa gala. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin,
at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga sa hindi mananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya bilang isang mga Kristiyan, dapat talaga nagbubunga rin tayo. Dapat talaga dumadami tayo. Dapat nagagamit din tayo. At ayun nakikita ko sa iglesia ito, sa church na ito, na unti-unti dumadami yung mga manggagawa. Although, yung nangyayari hindi maganda. Kasi normal yan eh. Kumbaga sa agriculture may tinatawag na pruning. Pruning, di ba? Na talagang kinakabas talaga. Para lalong mamungay. Sinabi yan sa verse 2 eh. Kasi conclusion na pala tayo. Yan pala yung ano. Ayan. Sabi dyan, matapos na tayo. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ayan. Handa na ba kayo para mamunga? Amen. Handa na ba kayo mag-invite ang mga bagong kaluluwa dito sa iglesia ito? Ayan. Pangalalim tayo. Kaya nga may mga pag-aaral dito. Ini-encourage kayo na mag-matay kayo ng mga Bible study. Kung may time sa inyo, sa mga accommodation nyo, kung pwedeng mag-Bible study po sa inyo, pwede pong pumunta rin ng mga manggagawa rito para magkaroon ng mag-open ng Bible study. In-encourage ko po ang bawat isa na tayo dumalo. Para kasi kung hindi natin gagampanan ng tatayuan, kung ano yung meron tayo na bilang isang Kristyano, ano tawag sa atin, di ba? Ayun, sinabi dyan, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Di ba, nangyayari yan sa panahon natin. Kaya kung nakikita natin na nawawala, may darating, May papalit. may papalit kasi si Lord, hindi niya hayaan. Sabi niya dati kay Elijah, may ilang libo pang hindi lumuluhod kay Baal. Talagang lagi may tinitira ang Diyos sa atin. Ayan, bye-bye, ate. Okay. Ayan, talagang may titira ang Diyos sa atin. Bilang mga tinawag, talagang dapat may part din tayo. Gawin natin yung part natin. Matapos na tayo, mga kapatid. Inaalis niya ang bawat sanga hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sanga nagbubunga upang magbunga pa ng lalo sa gana. Ibig sabihin tayo bilang isang Kristyano, may mga bagay pa tayo hindi nabibitawan. May mga inaalis ang Lord sa atin. Ano yung mga yun? Maaaring bisyo? Maaaring pagmumura natin. Kasi paano ka magagamit ang Lord kung hindi pa rin lumalabas sa bigong? Ganun ako dati. Dati lumalabas sa bigong, puro PI. Konting PI talaga. Ganyan. Pati mga kasi hindi ka respeto ng mga members mo sa prote pagka medyo malambot ka nga. Kaya alam, ka. Ayun, inalis ng Lord yun. Sa atin, may mga aalisin sa atin bago tayo mamunga ng gusto. Hindi ko alam kung ano yung mga sa personal nyo, kung ano kayo mga tatawag na Tatapyasan. mga bigatin na meron kayo. Hindi ko alam, pero si Lord ang nakakalam yan at kayo, naaalisin yan. Panonood ng telenovela kasi nakagago yung oras. Korean novela. Dati di ba may magaling. Magbasa ng mga bagay na hindi dapat. Pagkatin ng mga gawain na panlabas na hindi gawa ng church. Maalis yan, mawawala yan. Kasi may plano niya sa buhay natin, magandang plano ng Diyos. Pero minsan tayo, hindi natin nakikita yun. Kasi nakapokusan tayo sa sarili natin. Yung mga taga-Philippines doon, ng panahon ni Paul, may mga tao doon na nagtuturo. May mga tao doon na nagtuturo dahil sarili lang hangarin. Sarili lang ang kagustuhan na gusto nilang bumaksak si Paul. Makabasa niyo sa Philippines, chapter 1. Gusto nilang bumaksak yung tao, nagtuturo sila ng mga bagay na hindi maganda. Pero si Kristo pa rin yung tinuturo. Sabi nga ni Paul, mabuti man ang masama, ay importante nagtuturo pa rin si Kristo. Pero tatanggalin din sila ng Lord pagdating ng araw. Tandayan natin, kung may nawawala man dito, may papalit. Ba't sila nawala? Kasi kagustuhan nila, sinusunod nila yung gusto nila. Ganun din, matataas yung tingin nila sa sarili nila. Binanggit dito sa Philippines na matataas masyadong tingin nila sa sarili nila. Pride. Yan, pride. Number 1 ang pride na nagpapakasa katulad ko. Bumaksa ako dahil sa bagay na yan. At hanggang naging backslider ako. Backslider. Talagang grabe. Kung hanggang nalunod na ako sa kasalanan, buti nakabalik ako. Kung hindi ka nakabalik, wala. Sigurado ako, may paluluwa akong ito. Sa impyerno na. May pagkakataon pa bilang isang
tao na dito. Kaya hindi aksidente nandito po kayo mga kapatid. Hindi po aksidente na tinawag kayo. Si Kuya, yung mga bago, hindi aksidente nandito kayo. May purpose ang Lord kaya nandito kayo. Nawa, hindi ito yung huli at una. Wag kasi ito yung simula ng iyong pagkakilala sa Panginoon Jesus. Amen? Amen. Ayan. Ito, patuloy lang po tayo sa gawain, no? At nawa, natutunan tayo ngayong umaga. Amen. Maaari po ba tayo tumayo? At mag-pray? Nasasagi lagi, oh. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, Lord, kami, Lord, ay nagpapakabang na malapit, Panginoon, sa inyong harapan. Anong po, Lord, bagay, Panginoon, na nakakagulo pa sa isip namin, mga bagay, Panginoon, na nakakahindran sa amin bilang lumapit sa iyo, Panginoon. Mga bagay na mapagkatan na hindi pa natanda, Lord. Dalangin namin, Lord, na unti-unti itong mawala sa bawat isa, sa inyong likod, at sa mga nakakarinig, even, Lord, sa online, na para kami, Lord, hindi maging masaya bilang naglilingkod sa Diyos, sa inyo. Dahil nais tayo, Panginoon, maglingkod ng buong kagalangan. Nais tayo na, Panginoon, maglingkod ng taos-puso, ng may malasakit, Panginoon, ng may pag-ibig, Panginoon, ng may pagmamahal sa bawat isa, hindi lang sa sarili namin. Nais tayo, Panginoon, maglingkod sa bawat isa na hindi pa rin, Lord, nakakilala. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na minsan, Panginoon, nakasama namin. Dalangin namin na Diyos na kayo ang kumilos sa mga buhay nila. Kaya dalangin namin, Panginoon, na kayo, Lord, huwag niyo patigisin ang puso bagos, Panginoon, ito'y palambutin niyo. Lord, dalangin namin, Panginoon, na minsan pa, Lord, makasama namin muli sila na maglilingkod sa iyo. At magkaroon kami, Lord, ng fellowship sa isang in one spirit, in one accord. Thank you, Lord God, sa mga sandaling ito, Lord, na alam ko, nabuksan niyo, Lord, ang puso-isip ng bawat isa. Nabuksan niyo, Lord, ang dami, napukaw pa kayo ng kanilang mga puso. Diyos, alam ko, Lord, na may gagawin kayo. Alam ko, Panginoon, na kayo buhay, kayo totoo, tapat, Panginoon, sa inyong pangako. Na nais lamang po, O Diyos, na kami, Lord, ay ma-bless. Even sa mga bagay, Panginoon, na sumusubok sa amin, mga pagsubok at Panginoon. Harapin namin ito, Lord, na may lakas na loob dahil kasama ka namin. Ikaw, Lord, ang aming gabay. Ikaw ang aming ilaw. Ikaw ang aming patnubay, Panginoon, sa buhay na ito. Hindi kami, Lord, papayag, Panginoon, na hindi ka namin kasama sa paglakad namin bilang isang manggagawa, bilang isang lingkod mo, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, O Diyos. At kami mananatili sa iyong sanga, O Diyos. Hallelujah. Tanggalin niyo nga po, O Diyos, sa mga bagay na ito na hindi nakasunod sa amin, sa puso namin, sa isip namin, sa mga ginagawa namin, Panginoon. Paalala mo sa amin, Holy Spirit, na mga bagay na totoo, mga kalugod-lugod lamang, baguhin mo pag-iisip ng bawat isa. Kami ay magkaroon ng takot, banal na takot na lumapit sa iyo, Panginoon. At magsisi sa mga kasalanan na gagawa namin. Alam namin na